So this is a good question about rabies at bakuna. Kung ikaw daw ba ay bakunado na or may history ka na nabakunahan ka na ng anti-rabies at ikaw ay na-expose ulit, nakagat ulit, nakalmot, kailangan mo pa bang magpa-bakuna ulit? Para mas madali nating maintindihan, ito yung ginagamit natin na guidelines regarding that. So tandaan ninyo, yung PEP, yan ay post-exposure prophylaxis. Ibig sabihin, yung isang tao ay na-expose na or nakagat na at nagpabakuna na. At yung PREP, yan naman yung pre-exposure prophylaxis. Ibig sabihin, hindi pa na-expose or nakakagat, nagpabakuna ka na para ready ka. So, kung dito nakalagay, complete mo yung bakuna, patient received complete PrEP or PEP, hindi mo na kailangan ng immunoglobulin. Pero yung series ng bakuna ng anti-rabies, depende kung ikaw ay high or low risk. So, ito yung ginagamit natin para malaman kung high risk or low risk ka ng exposure. So, kapag high risk, unahin muna natin ang high risk. Kapag high risk, ang recommendation ay immediately provide booster injection. So, depende na yan sa magbabakuna sa inyo kung day 0 ka babakunahan or day 0 and day 3 or kung 2 beses. So, kapag high risk ka, masasabi natin na high risk ka kung ikaw ay kinagat ng animal na hindi naman natin maoobserbahan, namatay or nagkaroon ng sakit. So, dito pumapasok yung hindi sa inyo yung aso, nakagat ka ng aso na hindi mo alam kung sino ang may-ari or asong gala, pusang gala. So, dyan yan papasok. At kung ang site ng bite ay highly innervated, katulad ng iyong neck, yung ulo mo, genital area mo, hand and toes. Kung yan yung nakagat sa'yo, high risk ka na. Kung multiple deep bites, ibig sabihin malalim at madami ang kagat sa'yo, kahit bakunado ka pa previously, kailangan mong magpabakuna dahil high risk of exposure ka na. And kung ikaw ay patient coming from GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas, high risk ka at kailangan mong magpa-booster. So, sino naman yung mga low risk? Ibig sabihin, pwede silang hindi nabigyan ng series ng vaccination sa rabies. So, ito yung mga tao na nagkaroon ng vaccination within the previous 3 months. Tandaan, 3 months. And yung biting animal is healthy, owned, and available para maobserbahan. Halimbawa sa inyo yung aso, sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo, kayang maobserbahan, bakunado din yung aso, at ikaw ay kumplita din ang bakuna. And biting animal is the same animal that bit the patient previously. Kung halimbawa, previously bakunado ka na, nakagat ka ulit ng sarili mo ulit na aso, or yun ulit yung nakakagat sa'yo or nakakalmot sa'yo. So, dito, papasok is low risk ka. Or, biting animal is previously immunized. Or, bakunado naman yung aso namin. Bakunado naman yung aso ng kapitbahay ninyo. Or, bite is on the extremities or trunk. Extremities, yung mga bias natin at yung ating trunk. Ngayon, kapag low risk ka, ang gagawin dyan is observe biting animal for 14 days. Yun pumapasok yung obserbahan ng 14 days yung alaga. And if the animal remains healthy, withhold booster dose. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magpa-booster. At balikan ulit natin tong table na to. So, papaano naman kung ikaw ay completely nabakunahan ka na, pre-exposure or post-exposure prophylaxis, pero ikaw ay immunocompromised or mahina yung iyong immune system, or ang nakakagat sa'yo ay paniki or bat. So, ang recommendation, yes, kailangan mo ng immunoglobulin at kailangan mo ulit ng series ng bakuna. Kung ikaw naman ay hindi nakakumpleto, yung mga pasyente na, Dok, nabakunahan naman ako, pero isang beses lang, or hindi ko po natapos kasi hindi na po ako nakabalik dahil busy schedule or kung ano man ang dahilan, papasok ka dito. So, dito ang nakalagay, yung mga hindi nakakumpleto,
or naka-receive lang ng isa na post-exposure prophylaxis? Ang sagot is, kailangan mo ng immunoglobulin at kailangan mo ulit ng full course. Ibig sabihin, yung series of vaccination, kailangan mo pa rin gawin ulit. So, hopefully, na-explain ko ng mabuti. So, you can share this to other people or family ninyo or friends para alam ninyong lahat. So, sana nakatulong, ingat at bawal magkasakit.